Sa isang liblib na baryo, may isang paaralan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang paaralang sagrado ng liwanag, kung tawagin, ito ay kilala noon bilang isang mataas na paaralan na punong-puno ng mga magagaling na estudyante at guro. Ngunit, ilang taon na ang nakalilipas, nagsimulang mag-iba ang lahat. Isang araw, isang bagong batch ng mga estudyante ang dumating sa paaralan. Kabilang sa mga ito si Ella, isang masigasig na batang babae na nagnanais makamit ang kanyang mga pangarap. Ngunit nang dumating siya sa paaralan, napansin niyang mayroong kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Parang mayroong matinding karimlan na bumabalot sa bawat sulok ng lugar. Noong unang araw ng klase, habang ang mga guro ay nagtuturo sa mga estudyante, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Bigla na lamang nag-iba ang temperatura ng silid-aralan at nagsimulang gumalaw ang mga bintana at pintuan ng walang dahilan. Nagkagulo ang mga estudyante, subalit ang guro na si Ginoong Salazar ay tila walang pakialam na parang sanay sa mga ganitong pangyayari. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mangyari ang mga nakakakilabot na insidente. Dumating na sa punto na nagtataka ang mga magulang ng mga estudyante kung bakit hindi sila makapag-ayos ng schedule para kunin ang kanilang mga anak. Palaging may dahilan na hindi nila kayang tanggapin. Mayroong masamang lagay ng panahon o kaya naman ay may problema ang mga daanan patungo sa lugar. At nang makapunta ang ilang magulang upang alamin ang kalagayan ng kanilang mga anak, sumalubong sa kanila ang isang nakakatakot na tanawin. Ang mga daanan ng paaralan ay walang buhay, maliban sa ilang kakaibang mga anino na sumasayaw sa madilim na bahagi ng gusali. Sa mga silid-aralan, ang mga estudyante ay nakaupo na parang mga estatwa, walang galaw, at ang mga mata nila ay tila nawawala sa liwanag ng araw. Si Ella na nagsisimula ng magduda ay napansin na tuwing hating gabi, naririnig niya ang mga bulong na parang mga tinig ng mga naunang estudyante na pumanaw na. Isang gabi, hindi makatulog si Ella at naglakad-lakad sa paligid ng paaralan. Habang naglalakad, naramdaman niya na parang may sumusunod sa kanya. Mga yapak na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Nang umabot siya sa lumang library ng paaralan, nakatagpo siya ng isang lumang libro. Sa loob nito, nakatala ang lihim ng paaralan. Ayon sa libro, isinumpa raw ito ng mga unang guro ng paaralan na lalamunin ng kadiliman at kababalaghan ang mga estudyanteng makatutuklas sa sekreto ng paaralan. Isang sinaunang ritual na naglalayong maghasik ng lagim sa kaluluwa ng mga estudyanteng lumalabag sa mga alituntunin nito. Agad niyang itinapon ang libro, ngunit sa oras na yon, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang leeg at isang tinig na nagsabi, "Hindi mo na kami matatakasan." Ang mga sumunod na araw ay naging magulo. Si Ella at ang iba pang mga estudyante na nag-imbestiga sa nangyari ay nagsimulang mawala ng alaala hanggang sa tuluyan silang mawala sa paaralan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit ang mga guro ay patuloy na nagtuturo sa bagong batch ng mga estudyante. Hanggang nga ngayon, ang paaralang sagrado ng liwanag ay nananatiling isang misteryo at ang mga magulang ay patuloy na nagbibigay ng babala sa mga magulang ng mga bagong estudyante na huwag dalhin ang kanilang mga anak doon. Sapagkat sa dilim ng gabi, ang mga nawawalang kaluluwa ng mga estudyanteng naging biktima ng paaralang yon ay patuloy na gumagala sa lugar upang iparanas sa mga bagong biktima ang hinagpis at pasakit na nasumpungan nila sa paaralan ng sagrado ng liwanag.